Praise God! Ikaw po ay pinagpala ng ating Diyos. Ako po ay pinagpala ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay pinagpala ng ating Diyos. Sa araw na ito, tayo po ay manalangin. Father God, salamat Lord sa araw na ito ng punong-puno ng pagpapala at biyaya mo. Napakabuti niyo, Panginoon, sa aming mabuhay. Lord, hindi namin kayang, Lord God, ikaw ay mawala o hindi maimbitahan sa aming mga buhay sa mga oras na to. Nais namin, Lord, ikaw ay papasukin. Nais namin, Panginoon, ikaw ay magkaroon, Lord, ng lugar at puwang sa aming buhay, Panginoon. At nais namin ikaw ang siyang maghari, hindi lang sa oras na to, kundi magpakailanman. Salamat, Panginoon, at binabalik namin lahat ng papuri para sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kamusta po kayong lahat? Ako po si Pastor Mau at naiso ng Panginoon na tayo po ngayon ay makarinig ng magandang mensahe na galing sa Kanya. Alam niyo ho, nais ng Lord na sabihin sa ating lahat na ikaw ay mabuti at ang Diyos ay mabuti. Amen po. At alam niyo ho, sa buhay ho natin, pwede natin i-practice ang pagiging good. Amen po. O mabuti. Amen po. Alam niyo, hindi lang ang Diyos ang mabuti. Pwede din natin ma-adopt yung nature ng ating Panginoon sa ating mga buhay na tayo rin po ay magiging good. Amen. Na tinatawag o mabuting anak ng ating Panginoon. At alam niyo ho, ang pagiging mabuting tao is not only a one-time decision, but it's a lifestyle. Ito po yung tinatawag nating nakasanayan na natin o parte na ng ating buhay. Kaya hindi ka lang mabait kapag ang paligid mo ay mabait. Amen po. Pero alam niyo ho, ang tunay na definition ng pagiging mabait o pagiging good, amen po, na kahit sa paligid ho natin ay merong mga sitwasyong hindi maganda o hindi ka nais-nais, ikaw yung mabait, ikaw yung mabuti, tayo yung patuloy na gumagawa ng kabutihan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ating pong buksan ng salita ng Panginoon in Galatians chapter 6 verse 9, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Paalala po ng ating Panginoon to para po sa ating lahat na huwag ho tayong magsawang gumawa ng mabuti. Ikaw at ako ay huwag magsasawang gumawa ng mabuti dahil merong pagpapala o merong gantimpala sa mga taong hindi sumusuko o hindi nag-give up. Amen po. Ito pa ipaalala sa ating ng Lord na kailangan po ay maging habit ho natin ang pagiging mabuti nating tao. Amen po. Dahil ang Diyos ay kasama natin, tinanggap ho natin si Jesus bilang ating Panginoon at tanging tagapagligtas. So doon po ay tayo po ay nagkakaroon ng pagbabago sa ating puso, sa ating pananalita, sa ating isipan, at lalo na po, dyan po lumalabas yung good works, amen po, o yung mga mabubuting gawa para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So nais ng Lord na kailangan i-build po natin yung habit na ito, amen, yung lifestyle na ito, ng pagiging mabuti sa ating Panginoon o pagiging mabait, amen po. Nais ng Lord na ikaw at ako ay sa lahat ng panahon, hindi ho tayo nagsasawang gumawa ho ng mabuti. At alam niyo ho, how to develop a good habit, amen po ba? O i-develop natin yung pagiging mabuti natin. Number one, ay we must always remember to start our day with prayer. Manalangin ho tayo. Alam niyo ho, kasi kapag una ho natin kinausap ang ating Panginoon sa ating buhay, amen po, at hindi yung mga tao sa paligid ho natin, ay alam niyo ho, number one, nagiging kalmado ho yung puso at isipan ho natin. Yung spirito natin ay nagiging at peace, amen po, at merong kapayapaan. At doon ay naririnig natin ang ating boses sa ating Panginoon, nasasabi natin sa Kanya, at naririnig natin yung nais ng Lord na direksyon o mga bagay na gagawin natin for the rest of the day. Alam niyo ba, kailangan meron tayong boses na pinapakinggan. At ang isang taong mabuti at gumagawa ng mabuti ay naririnig ang boses ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kailangan ho natin marinig ang boses ng Panginoon. Marami hong boses sa mundong ito na pwede natin pakinggan na minsan akala ho natin tama, minsan nagdudulot natin ng temporary, amen po, na kumbaga sabi natin satisfaction na nais nating marinig sa ating mga tenga, pero yung long-term effect po nun ay alam nyo ho, ang nais ng Panginoon, makita mo na kapag ikaw ay nagpe-pray, ikaw ay nakikipag-communicate,
ikaw ay nakikinig sa nais ng Panginoon at sa boses ng Lord through prayers every day, makikita nyo po na ang buhay ho natin, pananalita natin at pamumuhay natin, and even in our way of, kumbaga, gumagawa tayo ng mga desisyon sa buhay, ay nagiging kanais-nais at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pangalawa ho, we need to practice gratitude. Amen. Marami pong mga tao ngayon sa totoo lang na kahit ginagawan ho natin ng mabuti o gumagawa ka ng mabuti, ano po nangyayari? In return, hindi po sila gumagawa ng mabuti sa atin. So tayo po bilang mga anak ng Diyos ay kailangan ho, we need to practice gratitude. Magiging thankful pa rin tayo sa lahat ng ito dahil ito po ang paggawa ho ng mabuti sa kapwa ay ginagawa ho natin sa ating Panginoon. Alam niyo ho, para kang nagpapautang sa ating Diyos kapag ikaw ay naggumagawa ng mabuti sa ibang tao. At alam niyo ho, kapag para tayo nagpapautang, amen po, ay ang Panginoon ang nagbabayad sa kabutihan na ginagawa ho natin sa ibang tao. Kaya let us not grow weary of doing good. Practice gratitude. Alam niyo ho, ang pagiging mabait na tao ay hindi lang kapag mabait ang tao sa'yo. Even those people who have caused pain, even po ba, who have caused offenses, amen po ba? Or kaya yung kapitbahay mo nag-overnight mag-video okay, patawarin mo na lang, amen po. At hayaan mo na lang na sabihin mo na, God bless you. Pagkakita mo, paglabas mo ng bahay, God bless you. Pagpalain ka ng Panginoon, amen po. It's a natural thing na lumalabas po sa atin, yung kindness ng Lord sa ibang tao. Amen po. Kaya tayo bilang anak ng Diyos, we are on the side of, kumbaga, giving love to other people. Amen po. Pangatlo, ay kailangan maging intentional tayo na gumawa ng mabuti. Ngayong araw po ba nito, sino po sa atin kaya ang may planong gumawa siya ng mabuting? Siguro ikaw lang at ako ang makakasagot niyan. Hindi naman natin lahat maririnig. Or kaya kung may plano ka, mag-comment ka na lang, amen po, sa broadcast na ito. Pero maging intentional tayo. Kailangan po isa puso natin at naisin natin sa ating mga puso na sa isang araw, meron akong magagawang mabuti para sa ibang tao at para kay Lord. Amen po. Tulungan ho natin ang ibang tao na ngumiti, maging masaya. Amen po. Na hindi tayo nag-expect something in return. Amen po. Kasi kapag ikaw ay nag-expect na something in return, ay nako, kapag kulang yung binalik sa'yo, madidismaya ka. Amen po. Pero kapag ikaw ay gumawa ng mabuti at ginawa mo to para kay Lord, ay nako, napakasaya mo, napakasaya ho ng buhay ho natin na kapag lahat ho tayo ay mabuti ang ginagawa ho natin. Alam niyo ho, one way of doing good or sharing goodness sa ibang tao is sharing the goodness na binigay sa atin ng Panginoon, yung gospel. Amen po. I-share natin ang gospel sa panahon na to. Maraming mga tao hopeless, maraming mga tao walang pag-asa, maraming mga tao ay, kumbaga sila po ay frustrated, discouraged. Amen po. This is the best time for us to do good. Amen po. To other people, gawan po natin sila ng mabuti at i-share natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Because alam niyo ho, kaya nga tayo nagiging mabuti dahil ang source ng kabutihan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Pangapat po, watch your words. Tingnan mo kung ano yung lumalabas sa bibig mo. Avoid, kumbaga, chismis, amen po ba? Avoid anger, iwasan mo magagalit ka, amen po. Pero there are times na pwede kang magalit, pero huwag kang magkasala, amen po. Huwag kang gagawa ng masama, amen po. Pwede mo sabihin yung nilalaman ng puso mo in a very, very, very nice way at right words, amen po. And avoid yung pagiging negatibo sa ating mga buhay. Yan po ay kumbaga sa atin nagpipigil sa atin para hindi gumawa ng mabuti. So we need to speak life. Amen po ba? We need to speak the word of God. Amen po. We need to speak encouragement sa ibang tao and also sa sarili mo. Alam niyo po, walang iba po mag-i-encourage din sa iyo at sa akin kapag ikaw ay dumadaan kundi ang salita ng Panginoon at walang iba kundi ang Panginoon din ang mag-i-encourage sa atin. Kaya panglima po ay we need to be consistent. Ang paggawa po ng mabuti, ito po ay consistent. Amen po. Kasi doon sa sinabi ng Panginoon sa kanyang salita in Galatians chapter 6 verse 9, hindi ka titigil, hindi tayo titigil na gumawa ng mabuti dahil kapag hindi tayo sumuko, ay meron tayong reward. So nandun po yung word na consistency, tuloy-tuloy, amen po ba? So it keeps us going, amen po, sa ating mga buhay. Kaya we need to surround ourselves
sa mga taong kumbaga makakatulong sa atin makagawa ng mabuti at maging consistent sa ginagawa natin para kay Lord at sa ibang tao. So don't be discouraged kapag meron kang nagawang mali o meron mang gumawa sa'yo ng mali. Tuloy ka pa rin. Amen po. Tuloy ka pa rin sa pinapagawa ng Lord. Tuloy ka pa rin sa paggawa ng mabuti dahil ang mabebenepisyohan niyan walang iba kundi po tayo na gumagawa ng mabuti para sa Diyos at para sa ibang tao. Amen po. And lastly, surround yourself with the right people. Kailangan po, we are surrounded with the right people. Amen po. Hindi po left people. Biro lang po. Gusto ko lang kayo patawanin. Right people, ibig sabihin mga tamang tao. Because your circle of friends will shape your character. Amen po ba? Our circle of friends, yung mga taong lagi natin nakakausap, lagi nating nakaka-bonding, amen po ba? O lagi natin nakakasama sa coffee shop na kay tagal-tagal natin, nakikipagkwentuhan, amen po? It will shape our character at merong influence yan. Amen po na naipapasa sa iyo, influence ng good habits or influence of bad habits. Amen po. Kaya ingat po tayo and we need to be surrounded with the right people. So dyan pa lang po, nais ng Lord na ang buhay natin ay laging gumagawa ng mabuti. Huwag kang titigil, huwag tayong titigil sa paggawa ng mabuti dahil ang Panginoon ang siyang magre-reward po para po sa ating lahat. Kay buti na ating Panginoon, and God is good all the time, and all the time, He is good sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin, Father God, salamat Panginoon na God sa puso naming napakasaya, puso naming handang gumawa lagi ng mabuti dahil alam namin Panginoon sa paggawa ho namin ng kabutihan, Ikaw Lord ang nag-glorify Panginoon. Ikaw Lord ang siyang Lord na Lord God na e-exalt Panginoon o God sa aming mga buhay. Napakasarap Panginoon na sa lahat ng ito, hindi kami Lord tumitigil sa paggawa ng mabuti kahit Panginoon na merong mga circumstances Panginoon o God na in return hindi namin naaani yung kabutihan. But Lord, in You, alam namin, Panginoon, our labor in the Lord is not in vain. And I pray today, Lord God, every person who are here, O God, na merong karamdaman, merong pinagdadaanan, merong sitwasyon hindi ka nais-nais, or I pray even, Father God, na meron siyang hinihingi sa inyo ng mga specific prayer requests. I declare right now, Lord, that those prayers shall be answered by You. And it is done. It is yes and amen, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Diyos na mabuti, Diyos na tapat at Diyos na dakila sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, for everyone, Lord, na nakapanood nitong broadcast na ito. Pagpalain niyo po sila at i-encourage niyo sila, Panginoon God. And Holy Spirit, continue to fill their hearts with joy, with love, with goodness, with kindness, Panginoon, para ito naman po ay, Lord God, makita sa aming mga buhay at mai-share namin sa ibang tao. Salamat, Lord, for this wonderful day. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At dyan po nagwawakas ang ating araw-araw na pagpapala. God bless you. Bye-bye.